Blessed and a peaceful Sabbath day to everyone. This is Pastor Rex Frank, and we welcome you to Revival Faith Ministries. Today is the third Sabbath of this month, and we are now in our third session of Family Matters 2026, a time Abba Yahweh has set apart to strengthen our families and realign our hearts. Friends, we are not here by accident. Abba Yahweh knew you would be here today, and that means this message is meant for you. Today, Abba Yahweh wants to realign our hearts, strengthen our families, and prepare us for the future He has already planned for us. Can everyone say hallelujah? Hallelujah. All right, to open our message today, let's go ahead and read Romans chapter 9, verses 11 to 12. And this passage, my friends, this passage shows us that Abba Yahweh does not choose the way the world does. His choices are based on purpose and not feelings. Abba Yahweh chooses according to His calling, not because of our position or achievements. That is why we can fully trust His wisdom. So let's go ahead and read Romans chapter 9, verses 11 to 12. And it says, "And Yahweh spoke to Rebekah before her sons were born. Yahweh spoke before the boys had done anything, either good or bad. Yahweh did this to show clearly that He Himself was choosing one child. He was not choosing someone because of what that person had done. He Himself decided who He would choose. Yahweh said to Rebekah, 'The older son will serve the younger son.'" Can everyone say hallelujah? Hallelujah. Friends, let us humble our hearts before Abba Yahweh and let us pray. Hallelujah. Heavenly Father Yahweh, we come to you today with thankful hearts. You are the giver of life and the one who guides us. Without you, we don't know where to go, but with you, we are safe and we are secure. Father Yahweh, you see our whole lives. You see our past, you see our present, and you see our future. You understand our families across generations. Nothing about us is hidden from you, and that gives us peace every day. Please quiet every voice of fear. Please quiet every voice of comparison and confusion in our hearts. Father Yahweh, remove the lies we have believed. Fill us instead with your truth, with your peace, and with your healing. Guide every word that will be spoken today, Father. Let your Spirit speak to us in ways that go deeper than human words. Let your message reach places that advice and opinions cannot reach. Help us not just to listen, Father, but to live out what we hear. Let obedience flow naturally as we understand your word. Teach us how to apply this message to our families and every daily decisions that we do. We offer this prayer, Father Yahweh, in your mighty and powerful name. And we ask all these things through the name of your Son, our Savior, Yahshua Messiah. Hallelujah. Everyone say hallelujah. Hallelujah. All right, friends. The title of message today is Birthright, Blessings, and Yahweh's Sovereignty. Birthright, Blessings, and Yahweh's Sovereignty. Friends, this message helps us understand our place and our role in the family. No matter our position, eldest, middle, or youngest, what ultimately matters is not where we stand in the family, but where we stand in obedience to Almighty Father Yahweh's will. Tandaan po natin mga kapatid, hindi po tinitignan ng ating Amang Yahweh kung ano po ang posisyon natin sa ating pamilya. Many people think their place in the family decides how important they are.
The eldest is expected to lead. The middle child is expected to adjust. And the youngest child is expected to follow. Maraming mga pamilya, mga kapatid, especially dito po sa ating bansa, they heavily reinforce these roles and positions sa kanila pong mga anak without realizing na kung minsan, mga kapatid, ay nakakaapekto ito in a negative way. Minsan nga po mga kapatid, naririnig natin, ikaw ang panganay, kaya dapat matatag ka at bawal ka magkamali. Kapag nasa gitna ka naman, sinasabi nila, ikaw na lang ang dapat umintindi at ikaw ang mag-adjust. Kapag ikaw naman yung bunso, yung pinakahuli, ang sasabihin sa iyo, tumahimik ka na lang at marunong ka dapat sumunod. Friends, don't get me wrong. Siyempre, kailangan nalalaman ng bawat membro ng pamilya kung ano ang kanilang mga roles. Dapat alam nila ang lahat ng kanilang responsibilities sa loob ng kanilang tahanan. Tama po ba? Panganay ka man, middle child ka man, or bunso ka man, wala pong excuse na hindi mo ginagawa yung mga tungkulin mo sa iyong tahanan. Abba Yahweh placed you in that position and Abba Yahweh expects you to do your part. Friends, ginagamit ni Abba Yahweh ang ating posisyon sa pamilya para hubugin po tayo. Tinuturuan niya tayong maging responsable, pero ang tunay na layunin, pero ang tunay na direksyon ng ating buhay dapat nanggagaling o dapat manggaling sa ating pong Amang Yahweh. Friends, remember this, hindi ang posisyon mo sa pamilya ang nagtatakda ng kinabukasan mo. Ang nagtatakda po ng ating pong kinabukasan ay ang layunin ni Abba Yahweh sa buhay po natin. Can everyone say hallelujah? Kaya kung babalikan po natin, mga kapatid, yung ating pong binasa doon sa Romans chapter 9, verses 11 to 12, malinaw po na ang plano ng ating Amang Yahweh ay hindi nakabase sa gawa ng mga tao. Dahil po, itinakda na niya ito mula po sa simula. Mga kapatid, mga kaibigan, ang plano po ng ating Amang Yahweh ay hindi po nagsisimula sa birth order o sa posisyon mo sa loob ng inyong pamilya. Ang plano niya, remember this my friends, ang plano ng ating Amang Yahweh ay nagsisimula ito galing po mismo sa Kanya. So ang plano niya sa iyo, look at this, listen to this, ang plano niya sa iyo ay nagsisimula ito kanino? Sa ating pong Amang Yahweh. Hindi mahalaga kay Amang Yahweh ang birth order, my friends. Hindi mahalaga sa ating Amang Yahweh ang posisyon mo sa pamilya dahil ang mas mahalaga sa Kanya ay ang puso mo at kung paano ka tumutugon sa Kanya. Can everyone say hallelujah? Pero hindi naman po natin sinasabi, mga kapatid, na walang halaga po o binabaliwala natin ang birth order. Meron po talagang birth order. Kahit na during the biblical times, my friends, meron na po itong birth order. At may kaugnayan ito, mga kapatid, sa responsibilidad, may kaugnayan ito sa pamana, at kaayusan sa pamilya. Kaya kung titignan natin, mga kapatid, ang Bible, makikita natin na may kaayusan at meron pong responsibilidad ang bawat posisyon sa pamilya. Halimbawa, mga kapatid, yung mga panganay, meron pong responsibilidad ang mga panganay na ayon po sa Bible. Basahin po natin ang Deuteronomy chapter 21 verse 17. Deuteronomy chapter 21 verse 17. Ganito po ang pagkakasabi. The man must give the son a double share of everything he owns because that son is his first child. Panganay. The right of the firstborn belongs to that son. Ano pong sabi? The right of the firstborn belongs to that son. Makikita natin from this passage, my friends, na ang panganay o yung tinatawag na firstborn ay may natatanging responsibilidad at karapatan. Siya ay tumatanggap ng dobling bahagi dahil siya po ang unang anak. At sa kanya napakapaloob ang karapatan ng isang panganay.
Ang dobling bahagi, mga kapatid, na makukuha niya, yung dobling bahagi na gantimpala na mapapasa kanya, ito po ay para sa mas malaking responsibilidad na kanyang gagawin. Alam niyo, mga kapatid, during the biblical times, nung panahon ng Biblia, or biblical times, my friends, ang panganay po, okay? During the biblical times, my friends, ang panganay po, mga kapatid, ang umaako sa pamilya kapag wala na ang ama. Kaya, sinabi na bibigyan ng dobling bahagi yung panganay, hindi bilang gantimpala, kundi bilang tulong. Nakita niyo, mga kapatid? Bilang tulong sa mas malaking responsibilidad na gagawin niya para po sa kanyang pamilya. Ang pagiging panganay, mga kapatid, ay nangangailangan po ito ng maturity. Hindi po ito pribilehiyo. Ulitin ko, mga kapatid, ang pagiging panganay o pagiging firstborn or eldest ay nangangailangan ng maturity. Hindi po ito pribilehiyo, kundi isang tiwala, isa po itong tungkulin. Ito ay isang posisyon, ito po ay isang assignment na nangangailangan ng disiplina at character. And that's why birthright was never about privilege. Birthright was never about privilege. It was about responsibility. Basahin po natin ang Luke chapter 12 verse 48. Ganito po ang pagkakasabi. Whoever has been given much will be responsible for much. Much more will be expected from the one who has been given more. Malinaw, mga kapatid, na ipinapaliwanag ng verse na ito or ng passage na ito yung prinsipyo ng ibinigay sa panganay. Mas marami ang ibinigay dahil mas marami ang inaasahan sa kanya. Mga kapatid, mga kaibigan, ang birthright ay may kasamang pananagutan. Ang birthright, my friends, ay may kasamang responsibilidad na dapat gawin. Pero, tandaan po natin, mahalaga nating maunawaan na kahit merong pong birth order, si Amang Yahweh pa rin ang nagtatakda ng ating tawag. Si Amang Yahweh pa rin ang nagtatakda ng direksyon para po sa ating pong buhay. Tama po ba? Kaya ngayon, mga kapatid, tignan po natin. Let's go ahead and look this three biblical stories, itong tatlong kwento sa Bible, na magpapakita sa atin na kahit merong pong birthright, si Amang Yahweh pa rin ang kumikilos ayon sa kanyang kalooban at layunin. Hindi po sa posisyon ng tao sa kanilang pamilya. Sa mga stories na ito, mga kapatid, na ating pong pag-uusapan sa araw na ito, ay malinaw nating makikita na si Amang Yahweh ay hindi po tumitingin sa pagkakasunod ng kapanganakan. Ang tinitignan ng ating Amang Yahweh ay yung puso ng tao at sa kanyang pagsunod sa mga salita at kautusan na galing sa kanya. So, let us look at the beautiful biblical example of a firstborn o yung tinatawag na panganay who handled his role with maturity and integrity. So let's go ahead and talk about Manasseh, the firstborn son of Joseph. And let us read Genesis chapter 41 verse 51 at mababasa natin dito na si Manasseh po ay ang firstborn son ni Joseph. Let's go ahead and read it. Genesis 41 verse 51. Joseph called his firstborn son Manasseh. Joseph said, Yahweh has made me forget all the trouble that my family has given to me. Si Manasseh po, mga kapatid, siya po yung panganay na anak ni Joseph at ang meaning ng kanyang pangalan ay Yahweh has made me forget all my trouble.
And this is a powerful name that tells us na si Manasa po, mga kapatid, ay isinilang sa panahon ng paggaling at panunumbalik. Can everyone say hallelujah? Hallelujah. Friends, Manasseh grew up in a home where his father knew pain. His father experienced betrayal and injustice. Subalit, lumaki rin siya na nakita ang kanyang ama na namuhay na merong pong faith, na merong pong forgiveness, at merong pong humility. Friends, this is very important. Very important po ito, mga kapatid, mga kaibigan. Bakit napakahalaga nito? Because what Manasseh saw in his father shaped who he became. The eldest, look at this, the eldest often learns not from words, but from the examples they see every day at home. Ulitin ko, mga kapatid, ha? The eldest, yung mga panganay daw, they often learn not from the words, hindi doon sa sinasabi, kundi saan? Doon sa mga examples na nakikita nila sa tahanan araw-araw. Alam niyo, mga kapatid, as the firstborn, Manasseh was trusted with responsibility, mga kapatid. Look at this. See, the eldest usually becomes the stabilizer in the family, helping others feel safe, guided, and supported, lalo na sa kanyang mga kapatid na nakakabata. Subalit, my friends, meron pong may unexpected or hindi inaasahang pangyayari na naganap dito po kay Manasseh. When the time came, look at this, when the time came for the family blessing, at ito po ay mababasa natin sa Genesis chapter 48 verse 14, na yung dapat na blessing para po sa firstborn ay hindi po natanggap ni Manasseh. Dahil nang ipinatong po ni Jacob or Israel ang kanyang kamay upang basbasan ang firstborn, ay hindi kay Manasseh ipinatong, kundi saan? Sa nakakabatang kapatid niya na si Ephraim. Dito ipinatong ni Jacob yung kanyang kanang kamay at ibinigay yung firstborn blessing. Basahin po natin, mga kapatid. Genesis chapter 48 verse 14, at ganito po ang nakasulat. But Israel crossed his hands and put his right hand on the head of the younger boy Ephraim. Then he put his left hand on Manasseh, even though Manasseh was the firstborn. Nakita niyo, mga kapatid? So kahit na siya yung panganay, ay hindi sa kanya ipinagkaloob yung greater blessing na iyon. Kahit na very clear na siya yung panganay according from the Bible, ay hindi po ibinigay yung firstborn blessing sa kanya. So now I would like to ask everyone, alright, kung ikaw ay si Manasseh, ikaw yung panganay, ano po ang gagawin mo kung hindi napa sa iyo yung dapat na para sa iyo? Yung blessing na para sa panganay, kung ikaw yung panganay, di ba? Tapos, hindi napa sa iyo yung blessing na panganay, ano po ang gagawin mo? Magagalit ka ba? Magtatampo ka ba? Mga kapatid, mga kaibigan, ang nangyari po kay Manasseh ay pwedeng magdala, look at this, pwedeng magdala ng sakit ng kalooban. Yung nangyari sa kanya, pwedeng magdala ng inggit or jealousy o pagkukumpara. Pwedeng mangyari ito, lalong-lalo na, mga kapatid, sa ating kapanahunan ngayon. Tama po ba? Marami po tayong nakikita, marami po tayong nababasa na kahit na yung mga magkakapatid, nagkakaaway-away dahil sa blessing o sa pamana ng mga gulang sa kanya o sa kanila. Tama po ba? However, itong si Manasseh, the eldest son of Joseph, did not allow the situation to turn his heart bitter. Hindi siya nagreklamo, hindi siya nagalit, at hindi siya nagtampo sa nangyari sa kanya. Instead, anong ginawa niya? Instead, tinanggap niya yung pangyayari na may kababaang loob at tiwala sa plano ng ating Amang Yahweh. See, Manasseh understood that even if the blessing did not come the way he expected, Abba Yahweh was still blessing him.
Tama po ba? Kaya nga ano po ang sabi ni Israel o ano po ang sabi ni Jacob nang sabihin ni Joseph na mali yung pagpatong niya ng kamay sa kanyang mga anak? Ganito po ang sabi, Genesis chapter 48 verses 18 to 19. Ganito po ang pagkakasabi. Joseph said to Jacob, "No, my father, this boy is the firstborn son. Put your right hand on his head." But Jacob refused to change. He said, "I know, my son. I know what I'm doing. Manasseh will also have many descendants who become a great nation. But his younger brother, Ephraim, will become even greater." Nakita niyo mga kapatid? Instead of complaining, Manasseh accepted the sovereignty of our Almighty Father Yahweh. Manasseh chose peace instead of pride. Manasseh chose faith instead of frustration and trust instead of comparing himself to others. Friends, Manasseh honored Abba Yahweh's decision and respected the blessing given to his younger brother. Tama po ba? Now listen to this. Lalong-lalo na po yung mga panganay, lalong-lalo na po yung mga eldest children, remember this. Being the firstborn, listen to this. Being the firstborn is not about getting the honor first, but about showing maturity first. Tandaan po natin yan. Maaring hindi ikaw ang unang mapuri. Maaring hindi ikaw ang unang mapili ng ibang tao, pero ikaw ang unang tinatawag na maging mature sa iyong pag-iisip at ikaw ang inaasahang unang umintindi. Mga kapatid, mga kaibigan, naunawaan po ni Manasseh na kahit hindi sa kanya napunta ang buong basbas, hindi po nabawasan ang kanyang halaga, hindi nabawasan ang kanyang responsibilidad, hindi nabawasan ang pagtawag sa kanya at ang plano ng ating Amang Yahweh sa kanyang buhay. Can everyone say hallelujah? Friends, this is the heart of a true eldest. Secure in identity, steady in character, strong in trust in Abba Yahweh. A true eldest does not fight for possession. A true eldest does not fight for recognition. He understands that leadership is not about control, but about keeping the family united. He is confident not because of his position, but because Abba Yahweh holds his life. Hallelujah. Friends, Manasseh showed us today that eldest is not called to compete with siblings, but to cover them, to strengthen them, and set the example. So sa lahat ng mga panganay na nakikinig po ngayon, sa lahat ng mga firstborn na nakikinig ngayon, tanungin ninyo ang inyong sarili. Mayroon po ba ako? Meron ba akong puso? Meron ba akong ugali na katulad ni Manasseh? Remember this. Iligay kayo ni Abba Yahweh sa posisyong iyan dahil alam niyang kaya ninyong dalhin ang responsibilidad na ipinagkaloob niya sa inyo. Pinili kayo dahil kaya ninyong maging matatag, maunawain, at mapagkakatiwalaan. And this is the kind, look at this, and this is the kind of eldest Abba Yahweh honors. One who leads with character, serves with humility, and trusts Abba Yahweh's sovereign plan with a peaceful heart. Can everyone say hallelujah? Hallelujah. All right. Now, matapos po nating makita yung puso at karakter ng isang panganay kay Manasseh,
tumungo naman po tayo sa kanyang ama na si Joseph. Si Joseph po, mga kapatid, mga kaibigan, ay hindi po siya yung panganay. At hindi rin naman po siya yung bunso. Nasa gitna po siya, mga kapatid. Hindi siya yung una, hindi naman siya yung huli. Ito yung una, si Reuben, ang panganay, at si Joseph po, hindi po panghuli. So siya po yung tinatawag na in between, okay? Kasi ang bunso po nila, mga kapatid, ay si Benjamin. Okay? He is the 12th son of Jacob, si Benjamin po. So si Joseph po, mga kapatid, ay masasabi nating middle child, in between. Okay? Hindi siya po panganay, hindi naman siya yung bunso. Usually, ang sabi ng iba, mga kapatid, ang middle child daw ay mga tahimik lang. Ang sabi ng iba, mga kapatid, yung mga bunso hindi daw napapansin sa pamilya, especially kapag marami kayong magkakapatid. So ito pong si Joseph, hindi siya yung panganay, hindi naman siya yung bunso. Ibig sabihin nito, mga kapatid, wala siyang natural advantage doon sa tinatawag na birth order. Pero kahit ganoon, mga kapatid, ang kanyang sitwasyon, ginamit pa rin siya ni Aba Yahweh upang masakatuparan ang kanyang plano. And we all know what happened to him. Tama po ba? Siya po ay ipinagbenta ng kanyang mga kapatid at siya ay naging alipin sa Egypt. Basahin po natin Genesis chapter 37 verse 28. Ganito po pagkakasabi. So Joseph's brothers sold him to some traders. They took Joseph to Egypt. Friends, isipin po natin to. Kung birth order lang ang basihan, ha? Wala sanang future itong si Joseph dahil pang-ilan siya? Pang-11 siya. Doon sa posisyon ng kanilang pamilya. Pang-11 po siya, in between. However, kahit na ganito ang kanyang posisyon, ay alam niyo po ba na kasama ng ating Amang Yahweh o kasama niya ang ating Amang Yahweh kahit na siya po ay dumaan sa mga pagsubok sa buhay. Basahin po natin Genesis 39 verse 2. Ganito pong pagkakasabi. Yahweh was with Joseph and he became a successful man. Did you see that? Kaya kahit na nasa ganoong birth order siya at naging ganoon ang kanyang buhay, kasama niya po ang ating Amang Yahweh palagi. Hindi po siya iniwan ng ating Ama. This shows that Abba Yahweh's sovereignty, this shows that Abba Yahweh is still in control. Kahit na hindi ka panganay, hindi ka bunso, nasa gitna ka, kahit na may mga challenges ka sa buhay, ipinakita ng ating Amang Yahweh still in control. Kaya tama yung nakasulat dun sa Psalm 33 verse 11. Ganito pong pagkakasabi. The plan of Yahweh stands forever. Ano sabi? The plan of Yahweh stands forever. The plan of His heart from generation to generation. Friends, Abba Yahweh's plans will stand forever, mga kapatid. Kahit na middle child ka, kahit na feeling mo ay hindi ka napapansin at parang wala kang authority dahil sa posisyon mo, Abba Yahweh's plan will always prevail sa iyong buhay. Can everyone say hallelujah? Hallelujah. Kaya ano po ang sabi ni Joseph sa kanyang mga kapatid? Nagkita-kita po sila. Nung nagkataon o nung time, mga kapatid, mga kaibigan, na nagkita-kita silang magkakapatid, after so many years, ito po ang sabi ni Joseph sa kanyang mga pamilya o sa kanyang kapatid. Genesis chapter 45, verse 7 to 8. Sabi ganyan ni Joseph, so Yahweh sent me here ahead of you so that I can save your people in this country. It was not your fault that I was sent here. Look at this. Ang sabi ni Joseph, it was Yahweh's plan. Can everyone say hallelujah? It was Yahweh's plan. Friends, ito ang sovereignty ni Amang Yahweh. Abba Yahweh is still in control.
Kahit na ano pang mangyari sa iyong buhay, kahit na ano pang mga challenges na nangyayari sa iyo ngayon, tandaan po natin that Abba Yahweh is still in control. Hawak ng ating Amang Yahweh ang iyong buhay. Katulad ni Joseph, maaring dumaan ka sa mga struggles, sa mga challenges, pero ang lahat ng mga ito ay paghahanda para sa layunin mo na ipagagawa ng ating Amang Yahweh. Kaya kung ikaw ay middle child, huwag mong maliitin ang sarili mo, huwag mong isipin na wala kang value sa loob ng iyong tahanan. Remember, may plano ang ating Amang Yahweh para sa iyo. Hallelujah. Ano po ang sabi sa Romans chapter 9 verse 16? Sabing ganyan, Romans 9 verse 16, so it does not depend on what people want or try to do. It depends, look at this, it depends on Yahweh's mercy. Can everyone say hallelujah? It depends on Yahweh's mercy. Mga kapatid, mga kaibigan, tandaan po nating lahat na hindi posisyon ang nagtatakda ng ating kinabukasan, kundi ang iyong faithfulness sa sovereign plan ni Amang Yahweh sa ating mga buhay. Friends, you can lose a birthright by not obeying. Pwedeng mawala ang birthright dahil po sa pagdi-disobey mo. But blessings stay when you remain faithful and obedient. Katulad po ni Joseph, kahit na hindi siya ang panganay, siya ay pinagpala dahil sa kanyang pagsunod at pagtitiwala sa ating Amang Yahweh. Friends, ang aral dito ay malinaw. Dito po sa ating ni-discuss kay Joseph. Hindi mahalaga kung pang-ilan ka sa pamilya. Ang mahalaga ay kung marunong kang sumunod at magtiwala sa ating Amang Yahweh. Si Joseph, mga kapatid, ay hindi umaasa o hindi umasa sa kanyang posisyon. Remember, hindi po siya panganay, hindi po siya bunso, nasa gitna. Hindi siya umasa sa kanyang posisyon, hindi siya nagreklamo sa kanyang sitwasyon. Pinili niyang manatiling tapat kahit walang pumapansin, kahit nasasaktan siya, at kahit nag-iisa siya. Kaya tandaan po natin, mga kapatid, when you are faithful in the small and unseen things, Abba Yahweh proves you're trustworthy and entrusts you with greater blessings and responsibilities. Hallelujah! Remember this, Abba Yahweh has amazing plans sa buhay nyo. Marami po mga plano, magagandang plano ang ating Amang Yahweh sa ating po mga buhay. Hawak ng ating Amang Yahweh sa kanyang kamay ang kanyang plano para sa ating pong buhay. Can everyone say hallelujah? Hallelujah. Now, after we talk about Manasseh, the firstborn son of Joseph, then Joseph, yung kanyang ama, na nasa middle or yung in-between child. Now, let's talk about yung mga bunso naman. Mga bunso. Sino-sino dito yung mga bunso? Taas ng kamay. Sino-sino dito yung mga youngest child? Okay? Madalas kapag ikaw ang bunso, dahil ikaw ang nasa huli, parang hindi ka agad isinasama sa mga seryosong usapan, di ba? Kasi bunso ka. Madalas sinasabi sa iyo, bata ka pa naman, diyan ka lang. Hindi mo pa maiintindihan ito, kaya huwag ka na makisama sa usapan. O kaya sasabihin sa iyo, mamaya ka na lang sumingit sa usapan dahil bunso ka naman, di ba? Diyan na nangyayari. At dahil dito, kuminsan mga kapatid, may mga bunso na lumalaki dahil doon sa mga sinasabi ng mga matatanda sa kanila, dahil doon sa mga sinasabi doon sa ng mga siblings nila, may mga bunso na lumalaki na pakiramdam nila ay hindi pinakikinggan yung kanilang sinasabi o yung kanilang mga opinion. Tama po ba? So let me encourage all the bunso, yung mga youngest children. Okay? Kahit ikaw ang pinakuli sa pamilya ninyo, tandaan mo ito. May kamanghamanghang plano pa rin ang ating Amang Yahweh para sa buhay mo.
Katulad ng Bible na ating pag-uusapan, Bible story na pag-uusapan natin ngayon, makikita natin na kahit ikaw ay bunso o huli sa pamilya, maaari ka pa rin gamitin ng ating Amang Yahweh para sa kanyang plano. I know everyone knows the story of David. Tama po ba? He was the youngest son of Jesse, the eighth among his brothers. Dahil siya ang bunso, mga kapatid, mga kaibigan, madalas siyang maliitin, madalas siyang ini-ignore at madalas siyang ipinupus aside dahil siya yung bunso. Friends, sa story po ni David, makikita natin kung paano siya hindi napapansin ng kanyang sariling pamilya. Basahin natin. 1 Samuel chapter 16, verse 11. Ganito po ang pagkakasabi. Then he asked Jesse, ito po si Samuel. Then he asked Jesse, are these all the sons you have? Jesse answered, no, I have another son, my youngest, but he is out taking care of the sheep. Samuel said, send for him, bring him here. We won't sit down to eat until he arrives. Nakita niyo mga kapatid? This is the time, mga kapatid, mga kaibigan, na hinahanap po, naghahanap po si Samuel ng maa-anoint na king, kapalit po ni King Saul. So, pumunta po siya sa bahay po ni Jesse at tinawag yung lahat ng mga anak ni Jesse. Pero hindi po isinama itong si David. So when Samuel went to Jesse's house to look for the next king of Israel, he saw all of Jesse's sons, pero hindi po kasama si David. Kaya kinailangan pang magtanong ni Samuel, Prophet Samuel, kay Jesse kung ito na lang ba yung mga anak mo? Meron pa bang iba? Iyan ba yung lahat ng anak mo? Di ba? Kaya ipinatawag pa si David. Nagpapakita itong mga kapatid na dahil siya ay bunso, parang yung kanyang position ay hindi mahalaga. Meron naman po tayong ulit mababasa mga kapatid sa story ni David na dahil siya yung bunso sa pamilya, his brothers was really limiting him. Dahil siya yung bunso mga kapatid ay hindi siya isinasama doon sa mga seryosong gawain, hindi siya isinasama doon sa seryosong mga discussion or mga gawain. Inililimit lamang siya doon sa pag-aalaga ng mga tupa. Kaya dito po sa ating babasahin sa 1 Samuel chapter 17 verse 28, this is the time na naghahamon o itong si Goliath na may makakalaban siya, ito po yung sinabi ng kanyang mga kapatid. 1 Samuel 17 verse 28, inutusan kasi si David mga kapatid na magdala ng pagkain sa mga kapatid niya. Pero ito yung sinabi ng mga kapatid niya. 1 Samuel 17 verse 28, ganito. David's oldest brother Eliab heard David talking with the soldiers and became angry. Eliab asked David, why did you come here? Nakita niyo mga kapatid? Ano sabi ni Eliab? Bakit ka pumunta dito? Who did you leave those few sheep with in the desert? Dinakita natin mga kapatid na talagang nililimit lamang siya saan? Sa pag-aalaga ng tupa. I know why you came down here. You didn't want to do what you were told to do. You just wanted to come down here to watch the battle. So in short mga kapatid, mga kaibigan, ay ipinahihiya pa ito si David. In short mga kapatid, ay minalait yung kakayahan ni David. Friends, David's brothers often looked down on him and pushed him aside. He was sent to take care of the sheep, and when he tried to speak, they treated him like he didn't matter. Yung kanyang opinion, yung kanyang mga decisions, yung kanyang mga suggestions, mga kapatid, mga kaibigan, pinus aside yan ng kanyang mga kapatid because siya ay what? Bunso. Subalit kahit siya ang bunso at binabalawala ng kanyang mga kapatid, yung kanyang mga sinasabi, Abba Yahweh used David for a purpose. And he was anointed and became a king.
Kaya po ano sabi sa 1 Samuel chapter 16, verse 12 to 13? Jesse sent someone to get his youngest son. This son was a good-looking, healthy young man. He was very handsome. Yahweh said to Samuel, "Get up and anoint him. He is the one." Samuel took the horn with the oil in it and poured the special oil on Jesse's youngest son in front of his brothers. The Spirit of Yahweh came on David with great power from that day on. Can everyone say hallelujah? Hallelujah. Friends, nakita nyo? Kahit siya yung bunso, kahit hindi siya pinapansin, kahit siya ay ini-ignore ng kanyang pamilya o ng kanyang mga kapatid, pinili pa rin siya ng ating Amang Yahweh. Friends, hindi siya pinili dahil siya ang panganay. Hindi siya pinili dahil siya ang pinakamatangkad. Pinili siya dahil siya ang handang sumunod sa kagustuhan ng ating Amang Yahweh. Kaya anong sabi sa Acts chapter 13, verse 22? After Yahweh took Saul away, Yahweh made David their king. This is what Yahweh said about David. David, the son of Jesse, is the kind of person who does what pleases me. He will do everything I want him to do. Hallelujah. Hindi pinili si David dahil siya ay panganay. Hindi siya pinili dahil siya ang pinamakatangkad. Pinili siya ng ating Amang Yahweh dahil ano? Dahil handa siyang sumunod sa ating Amang Yahweh. Friends, ito ang malinaw na koneksyon sa ating sermon. Birthright is not guaranteed by order. Blessing flows where obedience is found. Obedience, look at this. Obedience positions us for blessings. Tama po ba? Friends, Manasseh showed us that heart of a true firstborn. Dito ipinakita yung talagang tunay na puso ng isang panganay. Joseph showed us that faithfulness matters more than birth order. And now, as we look at David, we see that Abba Yahweh chooses those who obey Him humbly. Can everyone say hallelujah? Hallelujah. Friends, this tells us one powerful truth. Ito ang katotohanan. Hindi po sinusukat ng ating Amang Yahweh ang mga tao batay sa pagkakasunod-sunod sa kapanganakan, sa posisyon o katayuan sa mata ng tao. Panganay ka man, panggitna ka man, o bunso ka man, ang mahalaga sa Kanya ay isang pusong mapagpakumbaba, handang tumugon sa Kanya, at masunurin sa Kanyang mga kautusan. Hindi tinitignan ng ating Amang Yahweh ang pagkakasunod-sunod ng kapanganakan sa pamilya. Ang birth order ay usapin ng tao, mga kapatid. Subalit ang plano at tawag sa iyong buhay ay nagmumula sa ating Amang Yahweh. Ano po ang sabi sa Psalm 75, verse 6 to 7? There is no power on earth that can make a person important. Ulitin ko, mga kapatid, ha? There is no power on earth that can make a person important. Yahweh is the judge. He decides who will be important. Kaya tandaan po natin, bilang pagtatapos, mga kapatid, kung ikaw ay panganay, gitna o bunso, ang mahalaga ay hindi ang posisyon mo sa pamilya, kundi ang pusong handang sumunod sa sovereign will ng ating Amang Yahweh. Mula po sa kwento ni Manasseh, Joseph at David, malinaw po ang mensahe ng ating Amang Yahweh para sa atin lahat. Ang birthright ay hindi simpleng karapatan. Ito ay isang responsibilidad na kailangang ingatan. Si Manasseh po, mga kapatid, siya yung panganay, pero hindi niya pinanghawakan ang pride. Kahit hindi niya natanggap
ang mas malaking blessing sa kanyang buhay, hindi siya nagreklamo, hindi siya nagalit, at hindi siya nagtanim ng sama ng loob. Inalagaan niya ang kanyang puso, nanatiling mapagpakumbaba, at nagtiwala sa desisyon ng ating Amang Yahweh. Si Joseph naman, mga kapatid, ay hindi panganay, pero pinagpala dahil nanatili siyang tapat kahit walang posisyon. At si David, siya po yung bunso. Pinili siya dahil ang kanyang puso ay handang sumunod. Sa mga kwentong ito, mga kapatid, na ating pinag-usapan ngayon, iisa lang ang malinaw na mensahe para sa ating lahat. Ano ang mensaheng ito? Hindi posisyon sa kanyang pamilya ang nagtatakda kung ano ang mangyayari sa buhay ng isang tao, kundi ang pagpili at ang kalooban lamang ng ating Amang Yahweh ang masusunod. Friends, tandaan po natin ito. Ang birthright po ay pwedeng mawala kapag pinabayaan. Sa Bible, may mga panganay na nawalan ng birthright dahil sa kanilang disobedience. Si Reuben, nakita natin kanina, siya yung panganay ni Jacob o Israel, nawala ang kanyang birthright dahil sa disobedience at kapabayaan sa kanyang responsibilidad. Ganoon din po si Esau. Ipinagpalit niya ang kanyang birthright sa pansamantalang kasiyahan. Inuna niya ang sariling kagustuhan kaysa sa pangmatagalang plano ng ating Amang Yahweh sa kanyang buhay. Minaliit niya ang halaga ng pagiging panganay at nang na-realize niya na mahalaga pala ito, huli na ang lahat. Kaya malinaw, mga kapatid, ang aral sa ating lahat sa araw na ito. Ang birthright, mga kapatid, ay hindi otomatikong mananatili. Ito ay iniingatan sa pamamagitan ng tamang puso, tamang ugali, at patuloy na pagsunod sa ating Amang Yahweh. Hindi mahalaga kung ikaw ay panganay, gitna o bunso. Ang mahalaga ay kung paano mo pinapahalagahan ang ipinagkatiwalang posisyon ng ating Amang Yahweh para sa iyo. Remember this, my friends, ang tunay na pinapansin ni Amang Yahweh ay hindi ang posisyon sa pamilya, kundi ang kalagayan ng puso mo. Kung ito ba ay mapagpakumbaba, tapat, at handang sumunod sa Kanya. At kapag ang puso mo ay tama sa harap ni Amang Yahweh, walang posisyon o tao ang makakapigil sa Kanyang plano. Si Amang Yahweh ang may huling salita. Hindi ang pamilya, hindi ang kultura, at hindi ang birthright sa pamilya. Friends, kahit ano pa ang posisyon mo sa pamilya mo, may personal na mensahe si Amang Yahweh para sa iyo ngayon. Kung ikaw ang panganay, tandaan mo ito. May ipinagkatiwala sa iyo si Amang Yahweh dahil alam niyang kaya mo itong pangalagaan at pamunuan ng tama. Kung ikaw ay nasa gitna, huwag mong isipin na hindi ka mahalaga. Inilagay ka ni Amang Yahweh bilang tulay, tagapagpalakas, at tagaayos sa iyong pamilya. At kung ikaw naman ay bunso, hindi aksidente ang posisyon mo. Hinahanda ka ni Amang Yahweh sa mas malaking responsibilidad sa tamang panahon. Friends, whether first, middle, or last, your place in Abba Yahweh's family is a place of honor when your heart is surrendered to Him. He sees your heart, not your birth certificate. Your value does not come from position. It comes from Abba Yahweh. And when you trust Abba Yahweh's sovereign hand, you will see blessings beyond measure. Can everyone say hallelujah? Hallelujah. So as we come to our closing passage today, my friends, let us turn to 1 Samuel chapter 2, verse 30. Ganito po ang pagkakasabi. 1 Samuel chapter 2, verse 30. For I will honor those who honor me, and those who hate me will not be honored. Friends, ito ang summary ng buong mensahe natin sa araw na ito.
Hindi sinabi na mangyawi na ang panganay lang ang kanyang pararangalan. At hindi sinabi ng ating amang Yahweh na ang pagpapala ay para lamang sa panganay, nasa gitna o sa bunso. Ang malinaw niyang sinabi, mga kapatid, ang mga taong nagbibigay galang sa Kanya, ang Kanyang pararangalan. Those who honor Him, He will also honor. Hindi ang birth order at hindi ang posisyon mo sa pamilya ang magpapasya sa kahihinatnan ng iyong buhay, kundi ang paraan ng iyong pamumuhay at paggalang mo sa ating amang Yahweh. Always remember this, my friends. Kapag si amang Yahweh ang inuna mo sa iyong buhay, kapag priority mo si amang Yahweh sa iyong buhay, siya rin ang magkakalob sa iyo ng mga pagpapalang hindi kayang sukatin ng iyong pag-iisip. Can everyone say hallelujah? Hallelujah. Friends, sumayin niyo nawa ang kapayapaan, pag-ibig at pananampalataya na nagmumula sa ating amang Yahweh at sa ating Messiah Yeshua, pagpalay nawa ng ating Messiah Yeshua ang lahat na nagmamahal sa Kanya ng tapat. Can everyone say hallelujah? Hallelujah. Tumayo po tayo at tayo manalangin. Abba Yahweh, we thank you for your word that reminds us who we are and where our identity truly comes from. Father, we thank you for the lessons you have shown us through Manasseh, Joseph, and David. This reminds us that you are a faithful, just, and loving Elohim who sees every heart and every season. Father Yahweh, help us to faithfully care for the responsibilities you have placed in our hands as children, as parents, and as families. Father Yahweh, teach us to walk in humility, obedience, and trust as we follow you day by day. Abba Yahweh, we choose to honor you not only with our words but with our actions and the way we live our lives. Father, please open the right doors, lift us according to your will, and continue to pour out blessings beyond what we can imagine. We thank you, Father Yahweh, for all the wonderful and amazing blessings that you have given to each and every one of us. And we ask all these things through the name of your Son, our Savior, Yahshua Messiah. Hallelujah. Everyone say hallelujah. Let's go ahead and raise our hands and receive the blessings from Almighty Father Yahweh. Yavareka ka Yahweh v'yishmereka, Yair Yahweh panaveleka v'kunika, Yesa Yahweh panaveleka v'yesem leka. Shalom. May Yahweh bless you and keep you. May Yahweh make shine His face on you and be gracious to you. May Yahweh lift up His face unto you and give you peace. Everyone say hallelujah. Happy Sabbath, everyone. Hallelujah.